What's up? What's up, Ketchup? Magandang gabi na naman sa ating lahat, sa ating masugid na taga-subaybay, kung meron man. Oh. Okay, so balikan natin yung mainit na issue tungkol sa 2025 budget ng ating bansa. Parang may naamoy ako hindi maganda. So, yung national budget natin for this year ay nagkaroon ng isang malaking iskandalo, actually isang malaking sinasabi nila irregularidad, anomalya. Kilala kong kaliskis mo, oy. Okay. Ito yung nilabas ni Congressman Ungab at ni former President Rodrigo Duterte dun sa podcast ni Mayor Baste. So, madaming nangyari. Sumagot yung Senate na walang blanco, ganun. Akala mo lang wala, pero meron! Ganon, tapos nagkamali yung isang reporter, biglang pumutok, tapos nawala yung video. Ngayon, si Representative Raul umamin din. Okay, meron siya natanggap tungkol doon. Naka-receive din si Lacson, at maraming nagsasalita na patungkol dyan. Pati Malacanang umamin na at hindi daw silang may kasalanan tungkol dyan. Okay, so tingnan natin kung ano naman ang reaksyon, kung ano ang reaksyon ng mga involved. Hoy! Mga bulala nyo! Tahiin nyo! Dun sa issue na to, which is yung gumawa dun or pumirma sa BICAM. Okay, gumawa dun mismo sa BICAM na ipinasa sa Malacanang para gawing batas, which is yung GA. Okay, so pakinggan natin si Congresswoman Kimbo. Okay, si Madam Teacher Kimbo. So, siya yung pumalit kay Congressman Salde Co, yung dating Committee of Appropriations. So, siya na ngayon yung acting. Okay, so pakinggan natin kung ano yung pahayag niya. So, totoo lang, madaming beses siyang tumakbo dito hinabol sa elevator, sa hallway. Ginawa, magandang balita. May nangyayari na. Parang bata tumatakbo tapos tumakbo pa dun sa artista band. So, yun. So, ngayon, finally, sumagot na siya kung ano ang talagang nangyari at ano din yung paliwanag niya, okay, patungkol dito, kung meron nga bang irregularidad, kung merong anomalya sa BICAM na pinaghanguan ng GAA or ang ating national budget for 2025. Alright, panoodin natin. Let's go! Just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections sa ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. What the fuck? Okay, tama ba yung naririnig ko? Okay. Yung mga amounts is already decided upon. So, ibig sabihin, napagkasunduan na daw. So, ibig sabihin, inaamin niya, na unang-una, inaamin niya na may blanco. Di ba? Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam. Tapos, kung ano man daw yung corrections ng technical
committee or technical, ano sabi niya doon? Balikan natin. Sa ating technical staff. Technical staff, okay. Yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, so, yun ay ministerial na lamang. So, wala masyadong impact. Medyo, ano tayo dun medyo, diskumpiyado tayo sa paliwanag na yon. Okay, so parang, Hindi totoo yan. Bola lang yan. hindi ko masabi kung basta may masabi lang to eh. Okay. So, tuloy natin. calculator activity na lang. Ha? So, wala na po Calculator activity na lang po. Okay? silang discretion. Dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Okay, so, aray, tusok ko yung mata ko. Loko. So, unang tanong, dahil sinasabi mo na pagkasunduan na yung amounts, decided na. Unang tanong, paano ka magdi-decide sa isang bagay na blanco? Boss, hiring kami ng mga kupal. 2K per day. Wala kang ibang gagawin, magkikinupal ka lang. Kupal ka naman eh. Gupal ka pa, boss? Uy, hindi, boss. Di ba? Bakit, on the first place, bakit hindi nyo pa inilagay yung amount na yon? Madam, just to remind you, pirmado. Okay? Yun yung legal basis nun. Ang sakit ng mata ko. So, yun yung legal basis nun. Pirmado siya. So, paano ka makakapag-decide sa isang bagay na wala? Diba? Parang niloloko naman tayo nito eh. Putang ina, ano ba to? Madam! Teacher ka pa naman! Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao eh. Ay nako. Madami akong kakilalang magaling na teacher, pero dito talaga nawala yung ano ko eh. Nawala yung believe ko eh, Nawala yung believe ko. Tuloy natin. Typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount? There are some na typographical error. Ano daw? Is it considered na typographical error yung fill in the blanks? Kayo mag sa comment section, sagutin nyo yan. Kayo mismo sumagot. Kasi sabi nito, daw there's some. Bobo ang puta. Oo, sabihin natin there's some. Pero yung pertaining about the question, yung pinipertain doon is yung fill in the blanks. Diba? Ganito ba tayo ligawin ng mga to? Dahil yung iba doon ay makikita naman because the enrolled bill is available for the perusal of the public. Nasa archives na po. So, computation na. Okay, so tingnan natin yung mismong pangalan nito. Kasi medyo malabo kasi madaming tao eh. So ito naman is documented naman to. Tingnan natin yung mismong sinabi. Pakinggan natin sa GMA Integrated News State of the Nation. Alright, so pakinggan natin to. Inamin ng Acting House Appropriations Committee Chairperson na si Representative Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 budget na niratipikahan ng Kongreso. Pero anya, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pinirmahan ng mga mambabatas ng BICAM report. Batay raw sa... Okay, so ang sabi dito, inamin may blanco sa BICAM report pero tukoy na ang pondo sa lahat bago lagdaan. Okay. So parang sinasabi dito, alam na namin yan. 'Di ba? Alam na namin yan kahit blanco yan. Okay?
Okay, ayun nakita, pages doon is 13 pages. Okay? At ang dami. Ang dami. Okay? So, kung alam nyo man yun, just to mind you, people, just to mind our honorable congressmen and senators, yung mga items na yun, ano ba sabi ni Gatchalian doon? It's like 2,000 items, 'di ba? Parang ang gagaling nyo naman na talagang alam nyo na. Ang galing! Ang galing! Kabisado yung 2,000, ang galing nyo naman. Sobra naman kayo. Blanco, pero alam ko na yan. Alam ko na yan eh. Alam ko lalagay mo dyan. Alam ko lalagay mo dyan. Wala ka bang tiwala sa akin? So, tuloy natin. Omnibus motion na nasa BICAM report, otorisado ang mga technical staff ng Kamara at Senado na gumawa ng anyay correction sa pondo. Dagdag ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya may tuturing daw itong legal. Git naman ni Davao City Representative Isidro Unga. Doon ako na no? Iginiit na legal. So legal na pala na anahin ng taong bayan. Lokohin. Ang kapal ng mukha mo! Legal eh. gusto kong magmura. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Madam, mahal pa naman ng mga gamit mo. Dapat, ewan ko lang. Ang mamahal pa naman yung mga bag mo, tsaka yung mga relo mo, madam. Milyon. Ang nakakaano dito is bakit hindi ka na nag-invest sa utak mo? Science tells us that our genetic imprint predetermines your fate, your character, your choices. Pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamatay kang bobo. Grabe. Ganito na ba talaga? Ito yung ito yung nakakatakot. Igigit na legal yung ginawa nila kahit alam nila sa sarili nila na illegal yun. Kahit sinong tanungin mo bangko. Diba? Parang ganito yan nasa simpleng pamamaraan. May pumunta sa'yo. Ganito. Halimbawa, bebenta mo yung lupa. Or, yung lupa, may lupa ka. Halimbawa lang, may lupa ka. Okay? May pumunta sa'yo kamag-anak mo. Uy, pahingi nga ako ng perma mo. Dito ka pumirma. Blankong papel. Pirmahan mo nga to. Yan. Tsaka to pa. Yan. Okay na. Titingnan ko lang naman kung maganda yung pirma mo Yan. Palagay mo anong gagawin ng taong yun. Nagpapirma. Di ba? Baka di mo alam. Binibenta na yung bahay mo. Di mo alam. Nangyayari yun. Parang ganun yung nangyari dito. Yun ang kinu-question namin. Madam. Tapos sasabihin nyo, kakatwiran nyo, na legal yung ginawa. Yung correction, anya. Hindi yung correction Di ba? Actually, pag may correction nga, di ba, sa bangko, ito pag sa mga correction sa bangko, lalo na sa amount, ang ginagawa doon, pipirmahan mo, tas may date, yung correction na yun. Yun nangyayari.
Di ba? Kung correction yan. Halimbawa, i-correct mo, yung amount niya is 1,000. Nagkamali ka na, nagkulang ng 1 0. Binura mong ganon. Papaulitin sa'yo, subukan nyo yun sa bangko. Lalagay mo yung tamang amount, pipirmahan mo yung may mali. Yung ginurihan mo. Tapos lalagay mo yung amount. Ikaw mismo yung maglalagay. Ganon yun. Okay. Ganon kasensitibo yung bagay na yan. Ngayon, mas lalo na, bakit ka pipirma sa isang bagay na blanco? Madam, hindi yan legal. Hindi yan legal. Huwag nyo ipagpilitan, hindi mangmang taong bayan. Mga bobo! Mga bobo! Hindi naman kami pinanganak kahapon. Lalo na ngayon, yung social media, laganap na. Sinasabi ko sa inyo, yung mga OAT dyan sa inyo, talaga, sinasabi ko sa inyo, grabe naman yan. Ipagdidikdikan nyo talagang, yan ay legal. Grabe. Na ano ako doon? Legal na palang lokohin ng taong bayan. Okay. So, ang point natin doon is umamin na si Stella Kimbo, si Representative Stella Kimbo. Siya na yung acting ngayon as a Committee of Appropriation. Okay? Sa Secretary of Committee of Appropriation. Diba? So, ano na siya? Acting na siya. Siya yung pinalitan niya si Rizaldico. Yung gumawa niyan. Gumawa ng problemang to. Siya gago! Yung pumalit. Okay. Bakit niya umalis yun, no? Biglang umalis Siguro na mo niya, may alingas-ngas, may humingi. Resign na ako. Siguro ganun. O kaya, tinanggal para hindi na magsalita. Okay. So, tingnan naman natin. Ito yung side ng Kongreso. So, tingnan natin yung side ng Senado. So, pakinggan natin si Senator Cheese. Senator, unahan na kita. Umamin na si Stella Kimbo. Baka ikaw gusto mo na rin umamin, no? So, pakinggan natin. Para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Tama ba yung narinig ko? Pagayon mo sa akin, sasaktan ko yan. Tama ba yung narinig ko? Ulitin natin. Nanggigil ako dun Para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga unfair accusation. Sa amin, hindi unfair. Sa inyo yun, unfair. Kapag binusisi yan, pagka tinanong kayo. But yun yung nangyayari. Di ba? Tapos nagdadamdam kayo, unfair accusation. Pag nag-comment sa inyo yung tao na ganyan. Magaling kang kupal ka. Unang-una, Senator Cheese Escudero, hindi ikaw yung nag-apply ng senador. Okay? Tumakbo kang senador. Okay? Trabaho mo yan. Ang laki na sweldo nyo diba? Tama lang yan. Sa trabaho nyo. Magkano na sweldo nyo? 380K? Baka mas malaki pa? Sa isang buwan? Sa amin, kami nagbabayad Kami yung nagbabayad. Sir, kami nagbabayad. Diba? Ikaw yung nakipagsiksikan dyan Kung ayaw mo dyan, kung tingin mo pala unfair, hindi ka karapat dapat dyan.
That's public service. Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Diba? Talagang ganyan. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan, tapos sasabihin mo unfair kung magko-comment sa inyo. So kahit kapag wala kayong pag kami ginawa kayo, hindi kayo pwedeng pagsalitaan, hindi po pwedeng sitahin kahit mali na. Kasi unfair. Grabe tong OAT na. Ito, pinasabi ko talaga. At hindi basta accusation yun, sir. Lahat umaamin na, ikaw na lang hindi. Sarge, nailigtas yung puri ko. Salamat, ha? Tuloy natin. Chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at... Natural! Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Sir! We're talking about more than 6 trillion pesos dito. Ilayo nyo sa akin, ha? Kayo na kumausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan, eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan. Heart. Layo mo to sa asawa mo. Ito ouch mo, ha? Ito ouch mo. Pag sabihin mo mamaya, pag uwi, dahan-dahan lang. Hindi ito maliit na bagay, sir. National budget to. Dito nakasalalay ang buhay ng bawat isang Pilipino sa taong ito. Ito ang bunga at pinagpaguran ng bawat isang Pilipino. Bawat isang Pilipinong nagbayad ng tax, bumili ng produkto na mayroong tax, lahat kami, dugot pawis ang inilagay dyan. Kaya may karapatan ang taong bayan na magtanong. Ito nakikita namin, eh. May nakita kami. Ipaliwanag niya ng tama. Hindi kayong depensang-depensa talaga. Tapos kami pa lalabas na masama. Kasalanan na namin. Kami na may kasalanan dahil sinita namin kayo. Ganun ba yun? Nakakainis. Tayo na pala may kasalanan ngayon. Dashu TV ko may kasalanan dito. Gago! Shout out nga pala doon sa mga pinapalo ko sa PH Update. Ipe-presscon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. Alam mo naman pala eh. Ba't kailangan pa sabihin yun? Napaka defensive ka masyado eh. Sabihin mo na yun ay karapatan ng bawat tao. Yun na lang, huwag kang magsasalita ng kung ano. Parang pinapalabas mo kami, may kasalanan ng lahat eh. Unang-una, hindi kami yung pumirma. Representante namin kayo. Pinagkatiwalaan namin kayong humawak ng pera namin, gastusin sa tamang paraan. Kayo ang pumirma niyan, pinagkatiwalaan namin kayo. Dapat gagawin nyo yan religiously.
gagawin nyo ng tama. May nakakakita man o wala. Ganun yun, sir. Ganun yun, sir. Ganun. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. Ganito na lang, sir. Paano pag sinabi ng Supreme Court, dahil dadali na yan, dinala na sa Supreme Court yan, may petition na. Paano pag sinabi ng Supreme Court na may irregularidad at mali yung ginawa nyo? Anong gagawin ng taong bayan sa inyo? Nakakaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, hindi ba? Opo. Eh, putang ina mo. Kasi kung walang magsasalita diyan, pag lumusod diyan, hindi nakita ni Congressman ni Ocab ng Davao. Tsaka ni former President Rodrigo Duterte. Wala to, 'di ba? Walang nakakaalam. Hindi naman magsasalita yun si Raul Manuel eh. Raul Manuel. Kung walang nagsalita dyan eh. Kung hindi nagsalita si Congressman Ungab, wala yan. Tinuloy niyo yan. Diba? Tinuloy niyo yan. Nagsalita na nga si Amy Marcos eh. Kapatid mismo ng presidente. Diba? Yung mismong naglagay sa'yo dyan. Gago! Ay, kay Martin pala. Sorry. Pinagbotohan ka nga pala. Ewan ko kung pinagbotohan ka. So, di ba? Na mayroong problema. Pero tinuloy pa rin. Di ba? Oh. Kung hindi ito nilabas, hindi ganito kainit yan. Tuloy-tuloy yan. Di ba? Kayo yung walang malasakit. Sir, lahat ng mga pumirma dyan, ito sa mga nanonood tandaan nyo, lahat ng pumirma dyan, sa susunod na eleksyon, bahala na kayo. Fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Sila singilin nyo. Grabe kayo. Grabe, nakakaano. Grabe. Confident are you, sir, na hindi ito mag-declare na advocacy? Take 2 na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna. Walang kulang sa General Appropriations Act. Bumalik na naman siya doon. Ang kino-question. So, wala na. Dito na tayo magtatapos. Wala na tayo masyadong i-reaction tungkol dyan kasi babalik na naman tayo kasi binalik na naman sa GAA. Wala nga tapos na yung GAA eh. Okay? Walang blanco doon. Okay? Pero kasi yung pinaghangungan ng GAA, which is yung BICAM report, yun yung pinirmahan nila. Ilan lang yung congressman, may ilang congressman ata at may senators, most likely yung mga senators ang hindi pumirma. Okay? So, tingnan nyo na lang. Di ba? Ay, nako. Ang bansang Pilipinas, kawawa. Okay. So, dito na lamang. So, ulitin ko. Tingnan nyo sa YouTube. Tingnan nyo sa balita. Kung sino-sino yung pumirma dyan, meron namang kasing makikita nyo sa YouTube yan. Lalo na dun sa podcast ni former President Duterte. Makikita nyo dun, bawat isa, naka-highlight pa dun kung sino yung mga pumirma. Kayo na mag-decide. Okay? So, sila yung mga taong
ito na talaga. Sila yung mga taong gustong manloko sa atin. Hoy! Pinabulaan nyo! Tahiin nyo! Okay. Actually, sa totoo lang, sila yung nanloloko sa atin. At patuloy tayong niloloko. At gusto na naman tayong isahan ngayong taong to. Okay. So, hanggang dyan na lamang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Lagi nating tatandaan. Okay? Sir Cheese, SP Cheese Escudero. Weather lang yan. Mahalin natin lagi ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po.